Ang batang ito ay nagngangalang Rintaro. Siya ay kasalukuyang estudyante sa Chidori Public High School, at ang paaralang ito ay kilala sa pagiging tinatawag na bottom feeder school. Bilang kaibahan sa Chidori Public High School, mayroong Kikiya Private Academy na matatagpuan sa tabi mismo nito. Ito ay kilala bilang isang prestihiyosong paaralan para sa mga babaeng estudyante. Ang Kikiya Private Academy ay palaging may malalim na galit laban sa Chidori Public High School. Dahil naniniwala ang mga babae na ang Chidori Public High School ay puno ng mga low-level na estudyante, isang paaralan sa pinakaibaba ng lipunan, at sila ay wala kundi isang grupo ng mga tanga. Pinigilan pa ng Kikiya Private Academy ang mga estudyante nito na tumingin sa direksyon ng Chidori sa pamamagitan ng paglalagay ng kurtina sa pagitan ng dalawang paaralan. Kaya naman, lantarang hinamak sila ng mga babae. Kaya ang isang katulad ni Rintaro ay hindi sila maabot sa likod ng malaking kurtinang iyon, dahil inakala ni Rintaro na wala naman siyang kinalaman sa kanila kahit kailan. Tungkol naman sa mga kaibigan ni Rintaro, nilapitan sila ng isang grupo ng mga lalaki. Lumabas na hinahanap ng mga taong iyon si Rintaro dahil nakipag-away siya sa ilan sa kanilang mga tauhan ilang araw ang nakalipas. Hindi inaasahan, pagkatapos nilang sabihin iyon, lumitaw si Rintaro mula sa likuran nila sa mismong sandaling iyon. At sa nakakatakot na ekspresyon ni Rintaro, mabilis na tumakas ang mga lalaking iyon. Bagamat wala pang ginagawa si Rintaro sa kanila, lumabas na ang dahilan ay ang kanyang likas na nakakatakot na mukha. Sa pagtingin pa lang kay Rintaro, ang lahat ay agad na nagiging lubhang balisa. Gayunpaman, si Rintaro ay talagang isang napakabait na tao. Tunay siyang may banayad na puso at mabuting kalikasan, ngunit si Rintaro ay laging napagkakamalan dahil sa kanyang magaspang at nakakatakot na hitsura. Gaya ng dati, nanatili si Rintaro sa bahay para tulungan ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ang may-ari ng isang pastry shop. Hindi inaasahan, ngayong araw ay hiniling niya kay Rintaro na bantayan ang shop. Bagamat natatakot si Rintaro na baka takutin ng kanyang nakakatakot na mukha ang mga mamimili, nagkataon na iisang customer na lang ang natira sa tindahan, kaya inisip ng ina ni Rintaro na si Kyoko, na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho si Rintaro ng buong sipag. Bigla niyang napansin ang isang pulang payong na nagpaalala sa kanya na mayroon pang isang customer sa shop. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan niya para tingnan kung sino iyon, ngunit sa sandaling makita ng babae ang mukha ni Rintaro, mukha itong takot at agad na tumakbo palayo, na iniwan si Rintaro na nakatayo doon na lubhang nalilito. Inisip niya na siguro ay natakot niya ito. Lumabas na ang pangalan ng babae ay Waguri. Siya ay aktwal na regular na customer ng pastry shop, kaya naman kilalang kilala siya ni Kyoko. Pagkatapos noon, isinalaysay ni Rintaro sa kanyang ina ang tungkol sa nangyari. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala dahil tumakbo si Waguri sa sandaling makita siya nito. Gayunpaman, naniwala si Kyoko na si Waguri ay hindi ganoong uri ng tao. Inaliw pa niya si Rintaro, na sinasabing huwag masyadong sisihin ang sarili dahil hindi iyon magandang ugali. Lumabas na si Kyoko ay napakakumpiyansa sa lasa ng mga pastry ng kanyang shop. Hindi siya natatakot na titigil si Waguri sa pagpunta, dahil binalak ni Kyoko na gamitin ang mga pastry para akitin siyang bumalik. Nang sumunod na araw, nasa paaralan pa rin si Rintaro, sinusubukang humanap ng paraan para makatagpo si Waguri dahil ang gusto lang niya ay simpleng humingi ng paumanhin sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging mas mahirap kaysa sa naisip ni Rintaro. Hindi inaasahan, isang araw lang ang nakalipas, bumalik muli si Waguri kaya mabilis na tumakbo si Kyoko para sabihin kay Rintaro ang balita. Ang lalong ikinagulat niya ay gustong makipagkita ni Waguri sa kanya ng partikular, kaya sa wakas ay nagkita silang muli. Sa pagkakataong ito, si Waguri ang unang humingi ng paumanhin dahil bigla siyang tumakbo palayo noong nakaraang araw. Nagdala pa si Waguri ng isa sa mga pastry ni Rintaro bilang paghingi ng paumanhin, ngunit hindi niya binalak na kainin ito dahil gusto ni Rintaro na ibalik ito kay Waguri, at hindi niya napigilan ang mapang-akit na bango ng pastry kaya kinain ito ni Waguri ng may malaking kagalakan. Kahit na mayroon siyang maliit na pangangatawan, ngunit si Waguri ay kayang kumain ng maraming pastry sa isang upuan. Pagkatapos nito, ipinakilala pa niya ang kanyang sarili. Gusto rin ni Waguri na makilala pa ng lubos si Rintaro, na lubos na ikinagulat nito. Lumabas na nakita na niya itong nagtatrabaho doon noon pa, kaya kahapon ay hindi talaga ang unang pagkakataon na nagkita sila. Sa sandaling iyon, biglang itinaas ni Rintaro ang kanyang boses dahil may napagtanto siya.
Hindi pala tumakbo si Waguri noon dahil natatakot siya sa kanya, kundi para sa isang ganap na naiibang dahilan. Gayunpaman, patuloy na nakatitig si Rintaro kay Waguri, na nagpakaba ng kaunti sa kanya. Karaniwan, ang ibang tao ay matatakot, ngunit ang reaksyon ni Waguri ay ganap na naiiba. Lalo lang itong nagpalito kay Rintaro. Gayunpaman, nagsisimula ng dumilim kaya kailangang umuwi ni Waguri. Ngunit bago siya umalis, naging malinaw ang isang bagay kay Waguri. Sinabi niya na hindi niya kailanman nakitang nakakatakot si Rintaro. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay lihim na pinapanood ng dalawang estranghero. Para naman kay Rintaro, nang makauwi siya, bigla siyang napaupo sa sahig sa gulat dahil nalulula pa rin siya sa nangyari. Pagkatapos ng lahat, si Rintaro ay laging hinahamak ng iba at si Waguri ang unang taong nagsabi ng magandang bagay tungkol sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Kyoko. Lumabas na natuklasan niya na nakalimutan ni Waguri ang kanyang cake kanina, kaya agad na tumakbo si Rintaro para ihatid ito kay Waguri sa tamang oras. Noon din ay nakatagpo siya ng dalawang masasamang loob. Ang dalawang ito ay ang parehong mga tao na sumusunod sa kanila kanina, at gumagawa sila ng isang hindi kasiya-siyang bagay sa isang batang babae. Hindi inaasahan, ang babaeng iyon ay si Waguri, dahil kanina ay napansin nila na mukhang malapit siya kay Rintaro, kaya ang dalawang lalaki ay lumapit kay Waguri. Ngunit bago pa siya tunay na mapunta sa panganib, lumitaw si Rintaro sa tamang oras. Sa kabutihang palad, tumakbo sila palayo sa sandaling makita nila ang mukha ni Rintaro. Gayunpaman, dahil nakatanggap si Rintaro ng suntok sa panahon ng pag-atake, sugatan na siya ngayon dahil doon. Labis na nag-alala si Waguri. Natatakot siya na baka magdulot siya ng gulo para kay Rintaro. Ngunit pagkatapos ay pinasalamatan din ni Waguri si Rintaro para sa kanyang matapang na aksyon kanina. Hindi inaasahan, naiwan itong tulala si Rintaro dahil matagal na siyang sanay na tretuhin ng hindi maganda ng iba, ngunit ngayon ay may isang taong nagpabago sa paraan ng kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Waguri. Pagkatapos nito, inihatid siya ni Rintaro pauwi ng ligtas. At nang bumalik si Rintaro sa paaralan, sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay si Waguri dahil gustong-gusto ni Rintaro na makita si Waguri ng isa pang pagkakataon. Biglang may nakita si Rintaro. Bihira para sa Kikiya Private Academy na buksan ang kanilang mga kortina, kaya tumitig ng matindi si Rintaro sa direksyong iyon. Hindi inaasahan, ang taong nakita niya ay walang iba kundi si Waguri. Dahil dito ay napatigil si Rintaro sa kinatatayuan niya. Hindi lang siya makapaniwala sa gayong pagkakataon, na ang ganitong bagay ay maaaring mangyari sa isang katulad niya. Makalipas ang isang sandali, ang kaibigan ni Rintaro na si Yamami ay nagsimulang magreklamo sa kanya. Dismayado si Yamami dahil ang mga babae mula sa Kikiya ay laging tumitingin sa kanya ng may mapanghamak na mga mata, kahit na nasanay na siya rito. Patuloy na nangyayari ang mga bagay sa parehong paraan hanggang sa hindi na ito matagalan ni Yamami. Gayunpaman, limitado ang kanyang kakayahan kaya walang choice si Yamami kundi manatili sa Chidori Academy. Lumabas na hindi lang si Yamami ang nahaharap sa isyong ito. Parehong nararanasan ni Sako at Ayato ang parehong bagay. Biglang napansin ni Sako ang sugat sa noo ni Rintaro. Hinila pa niya ang kurtina para isara dahil bihira para sa kahit sino na makitang ganoon kumilos si Rintaro. Gayunpaman, hindi alam ni Rintaro kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang mga kaibigan kaya nagpa siya siyang buksan muli ang kurtina. Kahit na may klase pa, hindi niya mapigil ang isipin ang nangyari kanina lang. Mukhang gulat na gulat si Waguri, habang si Rintaro naman ay hinila ang kurtina ng hindi nag-iisip, ngayon ay nagsisimula na siyang magsisi dahil sa kung gaano kabastos ang kanyang ginawa kanina. Nang sa wakas ay matapos ang klase, inanyayahan ni Ayato si Rintaro na tumambay kasama ang kanilang mga kaibigan. Dahil wala namang gagawin si Rintaro ngayong araw, tinanggap niya ang paanyaya ni Ayato. Hindi inaasahan, paglabas pa lang nila sa gate ng paaralan, isang malaking grupo ng tao ang nagtipon sa malapit. Lumabas na isang babae mula sa Kikiya Academy ang naghihintay para sa isang tao doon, at nakakagulat, ang taong iyon ay walang iba kundi si Waguri. Labis na nagulat si Rintaro nang makita siya doon dahil wala siyang ideya kung bakit dumating si Waguri. Pagkatapos ay sumugod si Ayato para tanungin siya, ngunit sinabi lang ni Waguri na naghihintay siya para sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, hindi huminto si Ayato doon.
Sa kabutihang palad, dumating ang mga kaibigan ni Waguri na nagbigay daan sa kanya upang ligtas na makabalik sa kanyang paaralan. Marahil ay naging masyadong sensitibo si Ayato tungkol sa mga babaeng kikiya na iyon, kaya nagpasya siyang huwag na silang pakialaman pa. Samantala, hindi mapigilan ni Rintaro na isipin ang nangyari. Ang kanyang kakaibang ekspresyon ay nakakuha ng atensyon ng kanyang mga kaibigan dahil hindi pa nila nakikita ang ganoong tingin sa kanyang mukha noon. Pagkatapos noon, lahat sila ay nagtungo sa isang lugar para tumambay. Bagamat masigasig na sumasali ang mga kaibigan ni Rintaro sa saya, si Rintaro mismo ay nanatiling hindi karaniwang tahimik. Kahit ang kanyang mga kaibigan ay agad na mahahalata na may gumugulo sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siyang ibahagi ang anuman sa kanila. Maya-maya, bumalik si Rintaro sa bakery. Hindi inaasahan, naghihintay doon si Waguri para sa kanya. Lumabas na naparito siya para humingi ng paumanhin sa kanya dahil nagdulot siya ng gulo noong umagang iyon. Hindi napagtanto ni Waguri kung gaano kaseryoso ang mga bagay sa pagitan ng Chidori Public High School at Kikiya Private Academy. Gayunpaman, hindi naman iyon nakakaabala kay Rintaro kaya sinabi niya kay Waguri na huwag na itong alalahanin pa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ina ni Rintaro. Naiinis siya dahil hindi karaniwang huli na umuwi si Rintaro ngayong araw at matagal nang naghihintay si Waguri doon. Marahil dahil sa sobrang gutom, biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan na nagpatawa kina Rintaro at sa kanyang ina. Nang makita iyon, inanyayahan ni Rintaro si Waguri na kumain ng cake kasama niya. Sa kanyang pagkagulat, mukhang napakasaya ni Waguri habang kumakain. Sa katunayan, ang panunood pa lang sa kanyang kumain ay sapat na para kay Rintaro. Pagkatapos noon, mausisan niyang tinanong kung bakit nakatayo si Waguri sa gate ng paaralan noong umagang iyon. Hindi inaasahan, ang kanyang dahilan ay si Rintaro mismo, dahil gusto ni Waguri na makita siya. Dahil dito ay naramdaman ni Rintaro ang ganap na pagka-fluster. Hindi niya alam ang susunod na sasabihin kay Waguri. Marahil ito ang awkward na pakiramdam ng isang batang lalaki, isang bagay na hindi pa nararanasan ni Rintaro noon. Pagkatapos noon, biglang may kailangang gawin si Waguri kaya kailangan na niyang umuwi agad. Samantala, si Rintaro ay parang lumulutang pa rin. Mahalata ng kanyang ina na may kakaiba sa kanya, kaya natapos si Rintaro sa pagbabahagi ng lahat sa kanya. Hindi inaasahan, binigyan siya ni Kyoko ng isang malakas na sapok sa ulo dahil sa kung gaano naging hangal si Rintaro sa buong bagay. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Rintaro kung bakit laging nagkukusa si Waguri na mapalapit sa kanya kahit na siya ay isang estudyante sa Kikiya Private Academy. Si Kyoko, sa kabilang banda, ay alam na si Rintaro ay laging insecure sa kanyang hitsura. Tungkol naman kay Waguri, ang kanyang ugali ay hindi nagbago kahit nalaman niyang nag-aaral si Rintaro sa Chidori Public High School. Biglang sinampal ni Rintaro ang sarili sa mukha dahil inisip niya na napakasama niya sa pagkakaroon ng gayong negatibong kaisipan tungkol kay Waguri. Siyempre, ang tunay na problema ay nasa loob mismo ni Rintaro. Kaya kinabukasan, hinintay niya si Waguri sa gate ng paaralan. Lumabas na naghihintay si Rintaro doon para humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang hindi kasiyasiyang pag-uugali nitong mga nakaraang araw. Bahagi nito ay nagmula sa kanyang sariling insecurity, ngunit pagkatapos pagnilayan ito, sa wakas ay napagtanto ni Rintaro ang kanyang pagkakamali. Para naman kay Waguri, mukhang medyo nahihiya siya dahil ito ang unang pagkakataon na naging tapat si Rintaro sa kanya. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, silang dalawa ay gumawa ng bagong pag-unlad sa kanilang relasyon at tunay na gustong matuto ni Rintaro ng higit patungkol kay Waguri. Ang mundong inakala ni Rintaro noon na wala siyang kinalaman, ngayon ay parang daan-daang lumalapit sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw sa paaralan, si Yamami ay labis na nasasabik dahil ang paparating na sports festival ay magaganap na. Inaasahan ni Yamami ang kaganapang ito at kumpiyansa siyang mananalo. Gayunpaman, biglang inanunsyo ng guro na kapwa sina Yusami at Rintaro ay hindi papayag ang lumahok. Lumabas na ang dahilan ay dahil kailangang kumuha ng midterm exams silang dalawa, at ang mga pagsusulit na iyon ay tiyak na mas mahirap kaysa sa sports festival, kaya gusto ng guro na tumaon sila sa pag-aaral sa halip. Kung gustong sumali ni Yusami sa festival, kailangan muna niyang pumasa sa mahirap na pagsusulit na iyon. Gayunpaman, para kay Yamami, iyon ay halos imposible dahil hindi siya makapag-concentrate kahit 10 minuto. Ngunit dahil gusto niya talaga ang pagkakataong makipagkompetensya at manalo, nagpa siya si Yamami na mag-aaral siya sa sarili niya anuman ang mangyari. Samantala,
nakatanggap si Rintaro ng mensahe mula sa kanyang ina. Lumabas na sinabi niya rito na imbitahan si Waguri sa bakery dahil may discount ngayong araw, at sa katunayan, gusto rin siyang makitang muli ni Kyoko. Kamakailan ay hindi humihinto si Waguri sa bakery. Gayunpaman, hindi talaga alam ni Rintaro kung paano siya magpapadala ng text kay Waguri. Sa huli, nag-ipon na rin ng lakas ng loob si Rintaro para magpadala sa kanya ng imbitasyon, ngunit tinanggihan ito ni Waguri dahil masyado siyang busy ngayong buwan. Dahil dito ay medyo nadismaya si Rintaro. Nang maglaon, inanyayahan siya ni Yamami sa library para mag-aral ng magkasama, ngunit lumabas na iyon ay lubhang mahirap para sa kanilang dalawa dahil wala sa kanila ang makapanatiling nakatutok sa pag-aaral. Ang tanging solusyon ay humingi ng tulong kay Sako, kaya nagmamadaling umalis si Yamami para hanapin si Sako para iligtas sila. Samantala, ibinigay ni Rintaro ang kanyang upuan sa dalawang babae dahil napansin niyang nahihirapan silang maghanap ng mauupuan. Nang paalis na si Rintaro, bigla rin niyang nakita si Waguri doon. Lumabas na abala si Waguri dahil panahon na ng paghahanda sa pagsusulit, kaya masigasig din siyang nag-aaral. Hindi inaasahan, si Waguri ay laging nagre-rank ng una sa kanyang klase at hinahangaan pa ng kanyang mga kaklase ang kanyang katalinuhan. Pagkatapos noon, humanap si Rintaro ng magandang lugar para gawin ang kanyang mga exercise. Gayunpaman, agad siyang humiga sa sementadong bench dahil sa katamaran. Hindi inaasahan, lumitaw si Waguri sa taas niya mismo sa sandaling iyon, na lubhang ikinagulat ni Rintaro. Lumabas na nakakita si Waguri ng isang taong mukhang siya kanina, kaya dahil sa kuryosidad ay sumunod siya at napunta rito. Hindi inaasahan, ang taong iyon ay talagang si Rintaro. Pagkatapos noon, nagpa siya si Waguri na manatili sa kanya. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Waguri na sa susunod na buwan ay nangako siya kay Rintaro na bibisita siya sa bakery dahil sa ngayon ay kailangang mag-ipon ni Waguri mula sa kanyang part-time job. Ito ay lubos na ikinagulat ni Rintaro, dahil hindi niya inasahan na ang isang dalagang tulad ni Waguri ay kailangang magtrabaho ng part-time. Ngunit lumabas na ang lahat ay hindi gaya ng naisip ni Rintaro. Nag-aaral si Waguri sa Kikia Private Academy salamat sa isang scholarship. Dahil dito, hindi niya kayang pabayaan na bumaba ang kanyang mga marka. Kaya naman laging nananatili si Waguri sa tuktok ng kanyang klase, dahil naintindihan niya na galing sa isang ordinaryong pamilya, kailangan niyang magsumikap ng higit pa kaysa sa sinuman. Sa mismong sandaling iyon, biglang humingi ng pabor si Rintaro kay Waguri. Gusto niyang maging tutor niya ito dahil kailangang pumasa ni Rintaro sa isang mahalagang paparating na pagsusulit. Sa pagkakataong ito ay talagang determinado na siya dahil ayaw na niyang sumuko muli. Sa kanyang pagkagulat, agad na pumayag si Waguri kahit inisip ni Rintaro na wala itong oras. Dahil dito ay medyo nagulat si Rintaro. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw ang isang kakaibang babae. Lumabas na ang pangalan niya ay Sub-Aro at kaklase rin siya ni Waguri. At pagkatapos malaman ni Sub-Aro ang sitwasyon ni Rintaro, agad siyang nagpakita ng hindi kasiya-siyang ugali dahil si Rintaro ay isa lamang estudyante mula sa Chidori Public High School. Nagkataong dumaan ang grupo ng mga kaibigan ni Rintaro. Nakita nila ang isa't isa at nagsimulang maglakad patungo kay Rintaro. Gayunpaman, lalo lang itong nagpakonsumi kay Sub-Aro kaya masigasig niyang pinanatili ang kanyang distansya mula sa kanila. Sa sandaling iyon, naglakad papalapit si Yamami kay Waguri, dahil naramdaman niya na ang babaeng ito ay parang pamilyar. Ngunit hindi matandaan ni Yamami kung saan niya ito nakita noon. Gayunpaman, dahan-dahan siyang tumingin ng diretsyo kay Waguri na nagparamdam ng takot sa kanya. Kaya naman mabilis na hinila ni Sub-Aro si Waguri palayo doon, ngunit nagmamadaling humingi ng paumanhin si Yusami sa dalawang babae para sa kanyang naging kawalang galang kanina. Marahil ay dahil medyo balisa si Yamami ng oras na iyon. Gayunpaman, mabilis na kinaladkad ni Sub-Aro si Waguri palayo. Pagkatapos noon, bumalik ang dalawa sa library. Sa sandaling iyon, mausisa si Sub-Aro tungkol kay Rintaro, ang lalaking kausap lang ni Waguri kanina. Hindi inaasahan, napakaganda ng impresyon ni Waguri kay Rintaro at inisip niya na si Rintaro ay tunay na mabait ang puso. Gayunpaman, hindi pa rin ito matanggap ni Sub-Aro. Para naman kay Rintaro, nahihirapan siya sa mga leksyon na itinuro kanina. Kahit na sinubukan ni Rintaro ang kanyang makakaya sa pagkakataong ito, hindi pa rin siya makapag-focus sa pag-aaral. Biglang nakatanggap si Rintaro ng tawag mula kay Waguri. Lumabas na tumawag siya dahil sa nangyari kanina. Humingi ng paumanhin si Waguri dahil naging medyo bastos si Sub-Aro.
Pagkatapos ay inanyayahan ni Waguri si Rintaro na mag-aral ng magkasama ngayong weekend. Gayunpaman, gumagamit pa rin si Waguri ng formal na pananalita sa sandaling iyon, kaya medyo nadismaya si Rintaro dahil inisip niya na naging mas malapit na silang dalawa. Hindi inaasahan, sinabi ni Rintaro kay Waguri na hindi na niya kailangang gumamit ng mga honorific kapag nakikipag-usap sa kanya. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, agad na nagsisi si Rintaro dahil napagtanto niyang nagsabi lang siya ng isang bagay na lubhang nakakahiya, na naging sanhi ng pamumula ng kanyang mukha nang hindi niya napapansin. Sa wakas ay dumating na ang araw ng kanilang study session kaya hindi karaniwang maagang gumising si Rintaro noong umagang iyon. Labis siyang nasasabik para sa araw na ito. Nang makatagpo ni Rintaro si Waguri, natulala siya sa kanyang kakaibang kagandahan. Pagkatapos ay dinala ni Waguri si Rintaro sa kanyang paboritong kafe. Ito ang lugar na madalas niyang puntahan para mag-aral. Nang magsimulang mag-aral ang dalawa, habang hindi nagbabayad ng pansin si Waguri, ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang lumapit sa mukha ni Rintaro, na naging sanhi ng biglaang pag-igtad nilang dalawa sa parehong oras. Ngunit mabilis na nabawi ni Waguri ang kanyang composure pagkatapos. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang tungkol sa dahilan sa likod ng kasalukuyang determinasyon ni Rintaro. Kaya tapat niyang ibinahagi ang kanyang nararamdaman sa kanya dahil pagkatapos ng mahalagang pagsusulit na ito, magdaraos ang paaralan ng isang malaking sports festival. Kaya kung bumagsak si Rintaro sa pagsusulit, kailangan niyang ulitin ito sa halip na sumali sa kaganapan kasama ang lahat. At ayaw ni Rintaro na madismaya ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman determinado siya para sa pagsusulit na ito. Lumabas na pinahahalagahan din ni Waguri ang kanyang mga kaibigan ng malalim, lalo na si Sub-Aro dahil magkasama na silang dalawa simula pagkabata. Alam ni Waguri na ang mga tao ay madalas na may masamang impression kay Sub-Aro, ngunit sa katotohanan ay napakabait ng puso ni Waguri. Simula noong bata pa si Sub-Aro, nagkaroon na siya ng hindi kasiya-siyang karanasan sa mga lalaki, kaya unti-unti siyang naging kung ano siya ngayon. Pagkatapos noon, natapos na ang kanilang study session. Siyempre, lubos na nagpapasalamat si Rintaro para rito, ngunit lalo siyang nagulat dahil naghanda pa si Waguri ng mga kagamitan sa pag-aaral kasama ang mga diskarte para sa paghawak ng mga tanong sa pagsusulit. Dahil may kailangang gawin si Waguri, nauna na siya at naghanda na rin si Rintaro na umuwi. Gayunpaman, bigla siyang pinatigil ni Sub-Aro. Lumabas na may gusto si Sub-Aro na ipakipag-usap sa kanya, kaya pagkaraan ng ilang sandali ay nagkita ang dalawa sa isang kafe. Biglang nakaramdam ng tensyon si Rintaro dahil nanatiling ganap na tahimik si Sub-Aro. Pagkatapos noon, sa wakas ay nagpasya na siyang magsalita ngunit nagkamali ng pagkakaintindi si Sub-Aro, sa paniniwalang nagde-date na sina Rintaro at Waguri. Iniwan itong ganap na tulala sa gulat si Rintaro. Agad niya itong itinanggi ang akusasyon, bagaman sa loob-loob ni Rintaro ay hindi rin siya sigurado kung ano ba talaga ang relasyon nila ni Waguri. Gayunpaman, wala nang pakialam si Sub-Aro doon. Gusto lang niya na huminto si Rintaro sa pakikipagkita kay Waguri. Ang simpleng dahilan ay si Rintaro ay isang estudyante sa Chidori Public High School. Ngunit agad na tumutol si Rintaro, na sinasabing wala itong kinalaman sa kanilang relasyon. Lumabas na ang tunay na dahilan ay mas seryoso pa. Natatakot si Sub-Aro na baka malaman ng mga tao ang tungkol sa pagiging malapit ni Rintaro at Waguri, dahil ang mga guro sa Kikiya Academy ay lubhang galit sa Chidori High School. Mas kinamumuhian pa nila ito kaysa sa mga magugulong babaeng estudyante. Kaya kung malaman ng mga guro sa Kikiya na ang isang honor student na tulad ni Waguri ay nakikipag-ugnayan sa isang lalaki mula sa Chidori, kakilakilabot na bagay ang mangyayari sa kanya. At tunay na pinahahalagahan ni Sub-Aro ang kanyang kaibigan kaya hindi niya papayagan na mapunta sa gulo si Waguri. Simula noong maliit pa sila, si Sub-Aro ay laging tinutokso ng mga lalaki dahil sa kanyang kakaibang kulay ng buhok, ngunit si Waguri lamang ang tumayo para sa kanya. Nakakita pa siya ng kagandahan sa kakaibang kulay ng buhok ni Sub-Aro. Kaya naman hindi makakalimutan ni Sub-Aro ang sandaling iyon. Ang alaala ng panahong iyon ay habang buhay na nakaukit sa kanyang puso. Kaya naman si Sub-Aro sa sandaling ito ay naramdaman ang pangangailangang protektahan ang lahat ng mayroon si Waguri sa kasalukuyan, dahil nagsumikap ng husto si Waguri noon at marami siyang pinagdaanan para lang makapasok sa Kikiya Private Academy. Kaya biglang nakiusap si Sub-Aro kay Rintaro, hinihiling sa kanya na huwag nang makipagkita kay Waguri pa. Gayunpaman, hindi magawang gawin iyon ni Rintaro. Kahit na nakakaramdam siya ng pagkakasala, hindi pa rin niya masunod ang hiling ni Sub-Aro.
Nang nasa subway si Rintaro pauwi, nagkataon na nakatagpo niya muli ang dalawang babae mula sa library. Noon, ibinigay ni Rintaro ang kanyang upuan para sa kanila ngunit hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa kanya. Kaya nagmamadali ang dalawang babae na sinundan si Rintaro para gawin ito. Bagamat tila medyo kinakabahan sila dahil ang hitsura ni Rintaro ay mukhang medyo nakakatakot, alam ng parehong babae na siya ay talagang isang napakabait na tao. Para naman kay Rintaro, hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya inasahan na may magpapasalamat talaga sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Rintaro ang imahe ni Waguri dahil mayroon din siyang ugali na magpasalamat kahit sa pinakamaliit na bagay. Pagkatapos ng ilang araw na lumipas, sa wakas ay inanunsyo na ang mga resulta ng midterm exams. Nagsimulang ay anunsyo ng guro ang score ng bawat estudyante ng isa-isa. Hindi inaasahan, kapwa sina Rintaro at Yusami ay nakamit ang kanilang ninanais na resulta. Kaya naman ang dalawa sa kanila ay makakasali na sa paparating na sports festival, na nagpamangha sa buong klase sa kanilang kahangahangang tagumpay. Maging ang guro ay naantig sa kanilang sipag at determinasyon sa pagkakataong ito. Biglang nagkataon na nahanap ng mga kaibigan ni Rintaro ang kanyang notebook. Naglalaman ito ng lahat ng mga kagamitan sa pag-aaral na inihanda ni Waguri kanina, noong nag-aaral silang dalawa. Hindi inaasahan, natuklasan ito ng mga kaibigan ni Rintaro kaya walang choice si Rintaro kundi sabihin sa kanila ang totoo ng tungkol sa relasyon nila ni Waguri. Gayunpaman, hindi ito matanggap ni Sako dahil walang alam si Sako o ang iba pa tungkol kay Waguri. Pakiramdam nila ay parang ipinagkanulo sila ni Rintaro. Kaya naman nanatiling tahimik na lang si Rintaro. Ang guro, nang makita ang tensyon, ay sinabihan ang lahat na huminahon at manatili ang distansya dahil nagsisimula na rin siyang mag-alala, natatakot na baka may gumawa ng pabayang bagay. Nang makauwi si Rintaro, sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi malinaw na pagpapaliwanag sa kanyang mga kaibigan kanina. Gayunpaman, hindi pa rin nakalimutan ni Rintaro na magpadala ng mensahe ng pasasalamat kay Waguri. Nang matanggap ni Waguri ang mensahe, naramdaman din niya ang saya gaya ng naramdaman ni Rintaro. Ngunit pagkatapos noon, nagsimulang isipin ni Rintaro ang mga salita ni Sub-Aro na nag-iwan sa kanya na hindi sigurado sa susunod na gagawin. Kinabukasan, sina Rintaro at Sako ay nasa Cold War pa rin sa isa't isa. Dahil dito ay nakaramdam sina Yamami at Ayato ng matinding pagkailang sa gitna. Kahit na sinubukan ni Yamami ang kanyang makakaya para pagbatiin silang muli, nauwi sa wala ang kanyang mga pagsisikap. Gayunpaman, tumanggi si Yamami na sumuko. Pagkatapos ng klase, sila ni Ayato ay inambush si Sako mula sa likuran. Lumabas na gusto nilang marinig kung ano talaga ang nasa isip nito. Hindi inaasahan, ang dahilan kung bakit nagalit si Sako kay Rintaro ay dahil hindi nagtiwala si Rintaro sa kanyang mga kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit labis na nadismaya si Sako. Gayunpaman, alam ni Ayato na hindi sinasadyang itinago ni Rintaro ang anuman sa kanila. Kung may gustong malaman ang sinuman, kailangan lang nilang tanungin ng direkta si Rintaro. Bahagi na iyon ng kanyang personalidad. Matapos marinig ang mga salita ni Ayato, ang galit sa loob ni Sako ay dahan-daang nagsimulang maglaho. Para naman kay Rintaro, ang kanyang mood ng oras na iyon ay hindi maganda. Kahit si Kyoko ay napansin ito. Bagamat sinubukan niyang itanong kung kumusta na ito, tumanggi si Rintaro na ibahagi ang kanyang iniisip. Noon din ay dumating si Waguri sa shop para bumili ng ilang pastry, ngunit gustong iwasan siya ni Rintaro. Hindi inaasahan, nabigo ang kanyang pagtatangkang tumakas dahil nagpa siya si Kyoko na hilahin si Rintaro para tumayo, na lalo lang nagpahiya kay Rintaro. Pagkatapos noon ay umalis si Kyoko para makapag-usap ang dalawa ng privado. Biglang iniabot ni Waguri ang kanyang kamay kay Rintaro para sa isang high five. Lumabas na gusto niya itong batiin dahil sa wakas ay nakuha na ni Rintaro ang pagkakataong sumali sa sports festival. Kaya dahan-daang hinawakan ni Rintaro ang kanyang kamay ngunit ang kanyang ekspresyon ay tila medyo malungkot. Kahit si Waguri ay napansin ito, kaya naman agad niyang sinubukang aliwin si Rintaro. Hindi inaasahan, lumabas ang mga salita ni Waguri na nag-aalangan at awkward, na nagpatawa kay Rintaro dahil sa kung gaano ka-cute at inosente ni Waguri. Hindi inaasahan, ang dating malungkot na puso ni Rintaro ay gumaan kahit sa maikling sandali lamang. Sa katunayan, nagtataglay si Waguri ng isang napaka-espesyal na uri ng enerhiya. Maging ang isang taong may nakakatakot na hitsura tulad ni Rintaro ay maaari na ring magsimulang magbabago dahil sa kanya. Tungkol naman kay Waguri,
Ang kanyang puso ay tumitibok ng hindi makontrol dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nakangiti ng ganoon si Rintaro. Nang sumapit ang gabi, nagtipon ang pamilya ni Rintaro para sa hapunan. Nagulat siya nang makita ang gayong marangyang pagkain ng gabing iyon. Lumabas na inihanda ito ng kanyang ina ng espesyal matapos malaman ang mga resulta ng pagsusulit ni Rintaro. Ito ay nagpasaya ng lubos kay Kyoko. Bagamat ang score ni Rintaro sa pagkakataong ito ay hindi masyadong mataas, alam ni Kyoko na ibinigay niya talaga ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Ang paraan ng kanyang hitsura ngayon ay ganap na naiiba sa dati. Kahit na hindi alam ni Kyoko kung ano talaga ang nag-udyok sa kanya, sa loob-loob niya ay naramdaman na niya ang pagiging proud at kontento. Samantala, nakikipagkita si Sub-Aro kay Wag-Uri. Lumabas na ang dahilan kung bakit niya pinatawag si Wag-Uri ay dahil kay Rintaro, dahil nakita ni Sub-Aro sina Wag-Uri at Rintaro na magkasama sa kafe kanina. Gayunpaman, nagkataon lang iyon. Nang umalis sila sa kafe, hinarang ni Sub-Aro si Rintaro para kausapin. Ngayon ay naging tapat na si Sub-Aro kay Wag-Uri. Inamin niya na hiniling niya kay Rintaro na huwag nang makipagkita kay Wag-Uri pa. Hindi inaasahan, humingi ng paumanhin si Sub-Aro sa kanya dahil sa pagkilos ng mag-isa nang hindi nag-iisip. Nabigla si Wag-Uri ngunit ngumiti siya ng malambot dahil ang biglaang paghingi ng paumanhin ni Sub-Aro ay nagulat sa kanya. Sa sandaling ito, bahagyang naintindihan ni Wag-Uri kung gaano talaga kaseryoso ang masamang relasyon sa pagitan ng Chidori at Kikia. Nagsimulang sisihin ni Wag-Uri ang kanyang sarili sa nangyari, na pagtatanto na ang mga aksyon ni Sub-Aro ay para sa kanyang kapakanan. Ganap na niya itong naintindihan ngayon. Hindi inaasahan, napagtanto ni Wag-Uri kung gaano kalalim ang takot ni Sub-Aro. Alam ni Sub-Aro na naging makasarili siya simula noong pag-uusap na iyon kay Rintaro. Lagi siyang natatakot na baka malaman ni Wag-Uri ang totoo. At ang lalong nakakatakot ay hindi nagsabi ng anuman si Rintaro kay Wag-Uri. Dahil dito ay lalong kumalat ang pagkabalisa sa puso ni Sub-Aro. Ang pagkakasala ni Sub-Aro ay naging napakabigat na maging ang paghinga ay masakit na para sa kanya. Kaya nagpa siya si Sub-Aro na tawagan si Wag-Uri para harapin na ito sa wakas. Hindi inaasahan, hindi sinisi ni Wag-Uri si Sub-Aro. Dahil doon, nagpakawala si Sub-Aro ng isang malalim na buntong hininga ng ginhawa mula sa ilalim ng kanyang puso. Gayunpaman, si Sub-Aro ay parehong tao pa rin. Siya pa rin ang mahiyain na batang babaeng iyon. Kaya naman si Sub-Aro ngayon ay lubhang kinamumuhian ang kanyang sarili. Inisip niya na ang kanyang mga kamakailang aksyon ay nagdulot lamang ng abala at gulo kay Wag-Uri. Gayunpaman, dahan-daang hinawakan ni Wag-Uri ang kamay ni Sub-Aro sa tamang oras. Si Wag-Uri ay masayahin pa rin gaya ng dati. Nagsimula siyang gawin ang parehong maliliit na bagay na ginagawa nila noong mga bata pa sila dahil gusto ni Wag-Uri na malaman ni Sub-Aro na siya ay palaging isang mabuting tao. Kahit na ito ay mga maliliit na ordinaryong bagay lamang, ang mga maliliit na bagay na iyon ang tunay na mahalaga. Noon pa man ay magkasama na sila at palaging pinahahalagahan ni Sub-Aro si Wag-Uri. Kaya naman nakiusap si Wag-Uri sa kanya, nagmamakaawa kay Sub-Aro na huwag nang saktan ang kanyang sarili pa. At higit sa lahat, huwag itanggi ang Sub-Aro na labis na minamahal ni Wag-Uri. Naniniwala si Wag-Uri sa mga bagay na nakikita niya ng sarili niyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi niya nakalimutang sabihin kay Sub-Aro, mahal na mahal kita, Sub-Aro. Tungkol naman kay Sub-Aro, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Wag-Uri at binigyan siya ng pinakamainit na yakap. Dahil ngayon, sa wakas ay naintindihan na ni Sub-Aro kung ano ang kailangan niyang gawin. Kasabay nito, pinagsisihan din niya ang kanyang mga nakaraang aksyon. Napagtanto niya na dapat ay hiningi muna niya ang opinyon ni Wag-Uri. Hindi inaasahan, tapat ding ibinahagi ni Wag-Uri ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na gusto niya talagang makipagkita kay Rintaro dahil ngayon ay tunay na nahulog na ang loob ni Wag-Uri sa kanya. Kaya nagpa siya si Sub-Aro na sabihin sa kanya ang katotohanan nang makausap niya si Rintaro. Sinabi nito ang isang bagay na katulad ng sinabi ni Wag-Uri ngayon, at ang mga salita ni Rintaro ay ang mga ito, paumanhin pero hindi ko kaya. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng panloob na salungatan ni Sub-Aro ay sa wakas ay natapos na. Pagkatapos nito, naglakad ang dalawa pauwi ng magkasama. Bagamat nakaramdam si Sub-Aro ng pagkakasala sa pag-istorbo kay Wag-Uri sa huling oras na ito, sinabi ni Wag-Uri na hindi naman niya ito iniintindi. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Rintaro. Sa panig ni Rintaro,
Labis siyang kinakabahan dahil nagpadala lang siya ng mensahe kay Waguri kahit na wala pang masyadong lakas ng loob si Rintaro. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Waguri. Lumabas na gusto ni Rintaro ang contact information ni Sub-Aro, ngunit wala siyang ibang paraan kundi ang hingin ito kay Waguri dahil gustong makausap ni Rintaro ng direkta si Sub-Aro. Nagkataon na nasa lugar din ni Waguri si Sub-Aro sa sandaling iyon, kaya nakipag-ayos si Rintaro na makipagkita kay Sub-Aro kinabukasan ng hapon para mag-usap. Ang dahilan kung bakit gustong makipagkita ni Rintaro kay Sub-Aro ay dahil gusto niyang malaman kung paano niya makukuha ang pahintulot ni Sub-Aro na makitang muli si Waguri. Noong huli nilang pagkikita, napagtanto ni Rintaro na ang mga salita lamang ay hindi sapat, at ganap niyang naintindihan ang nararamdaman ni Sub-Aro. Dahil ang relasyon sa pagitan ng dalawang paaralan ay lubhang masama, ang pananatiling hindi kasangkot ang pinakamahusay na opsyon para sa magkabilang panig. Ngunit hindi lang magawa ni Rintaro ang ipinakiusap ni Sub-Aro sa kanya dahil si Waguri ay tunay na isang espesyal na babae. Siya ang nagpamulat kay Rintaro sa kanyang sariling halaga. Kaya naman gusto niyang patuloy na makita si Waguri. Gayunpaman, hindi pa rin matagalan ni Rintaro ang pag-iisip na abalahin siya, kaya gusto niyang tanungin si Sub-Aro kung paano niya makakatagpo si Waguri nang hindi nagdudulot ng anumang gulo sa kanya. Hindi inaasahan, sinabi ni Sub-Aro sa kanya na hindi na niya kailangang tanungin siya tungkol sa ganoong bagay dahil naging sariling desisyon lamang iyon ni Sub-Aro noon pa man. Gayunpaman, gusto talaga ni Rintaro na marinig ang kanyang opinyon dahil hindi niya maaaring baliwalain ang mga salita ng isang taong labis na pinahahalagahan ni Waguri. Ito ay lubos na ikinagulat ni Sub-Aro. Totoo na si Rintaro ay tunay na isang napakabait na tao, kahit si Sub-Aro ay kailangang aminin iyon. Nang sumunod na araw, biglang nagkaroon ng problema si Rintaro. Palagi siyang distracted at hindi nakatutok. Maging sa sports practice, ganoon pa rin si Rintaro. Kaya sina Yamami at ang kanyang mga kaibigan ay walang ideya kung anong uri ng problema ang kinakaharap ni Rintaro. Kaya naman nagsimulang magplano si Yamami na alamin kung ano ang nangyayari. Lumabas na siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagpas siyang sundan si Rintaro ng lihim. Sa sandaling iyon, nagtataka rin si Yamami kung kailan sa wakas ay titigil si Sako sa pagkagalit kay Rintaro. Pagkatapos ng lahat, nagsabi si Sako ng ilang medyo malupit na bagay noon. Tila masama pa rin ang loob ni Rintaro dahil doon. Hindi inaasahan, nang sundan nila siya, lumitaw din ang grupo ni Waguri. Nagulat ng husto ang mga kaibigan ni Rintaro. Lumabas na nakipag-ayos si Rintaro na makipagkita kina Waguri at Sub-Aro sa pagkakataong ito para mag-usap. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin sa kanilang dalawa sa patuloy na pagtawag sa kanila para lang mag-usap. Ngunit hindi naman iyon inalintana ni Waguri. Sa katunayan, pakiramdam niya ay napakasaya niya na makita si Rintaro ng maraming beses na tulad nito. Biglang naging mahiyain at nahiya si Waguri matapos niyang tapat na sabihin kay Rintaro ang katotohanan iyon. Samantala, nakatayo si Yamami sa tabi lang nila sa sandaling iyon. Labis siyang nagalit dahil sa selos dahil nagkaroon ng pagkakataon si Rintaro na mapalapit sa mga babaeng iyon. Gusto talagang maranasan ni Yamami ang nararamdaman ni Rintaro. Gayunpaman, nagsalita siya ng medyo malakas na nagpapanik kay Sako sa takot na matuklasan sila. Samantala, sa panig ni Rintaro, dinala niya ang paksa tungkol sa kanyang mga kaibigan nang makipag-usap kina Sub-Aro at Waguri. Lumabas na gusto ni Rintaro na hingin ang kanilang mga opinyon para masabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa lahat ng nangyari kamakailan dahil ayaw talagang magtago ni Rintaro ng anuman sa kanyang mga kaibigan. Sila ang iilang tao na naging malapit sa kanya simula noong bata pa siya. Noon ay walang gustong makasama si Rintaro, ngunit simula nang pumasok siya sa Chidori High, ang kanyang mga kasalukuyang kaibigan ay laging nananatili sa kanyang tabi. Bagamat hindi sanay si Rintaro sa simula, unti-unti niyang napagtanto na hindi niya kayang mabuhay nang wala sila. Walang sino man ang makakapalit sa mga kaibigang mayroon si Rintaro ngayon. Dahil nakita ni Rintaro ang malalim na ugnayan at tiwala ni Waguri at Sub-Aro, gusto rin niyang magkaroon ng ganoong uri ng koneksyon. Kaya naman gusto ni Rintaro na ibahagi ang lahat sa kanyang mga kaibigan kahit na natatakot siya na baka kapwa sina Waguri at Sub-Aro ay maharap sa gulo dahil doon. Nagmakaawa pa rin si Rintaro sa kanila na tulungan siya sa pagkakataong ito. Hindi inaasahan, agad na pumayag si Waguri sa kanyang kahilingan at nakakagulat, maging si Sub-Aro ay pumayag din. Pareho silang humanga kay Rintaro dahil sa kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang mga kaibigan.
Maging si Wag-uri ay gustong makipagkaibigan sa kanila dahil nagtitiwala siya sa uri ng mga tao sila. At gusto rin ni Sub-Aro na makilala sila ng personal para humingi ng paumanhin dahil naging medyo bastos siya sa kanila noon. Pagkatapos noon, sabay-sabay nang naglakad ang lahat pauwi. Sa kanilang pagbabalik, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga hindi kilalang tao para gumawa ng gulo. Lumabas na ang pinuno ng gang ay dumating na. Ang kanyang mga tauhan ay ang mga dating tinakot ni Rintaro, ngunit sa pagkakataong ito ay dumating sila para maghiganti. Napagtatanto na magiging masama na ang mga bagay, sinabihan ni Rintaro sina Wag-uri at Sub-Aro na umalis muna. Gayunpaman, hindi sila hahayaan ng gang na umalis ng ganoon kadali. Isa sa kanila ang biglang nagkomento tungkol sa kakaibang kulay ng buhok ni Sub-Aro. Ngunit sa sorpresa ng lahat, lumitaw si Yamami mula sa kung saan at maging ang iba pang mga kaibigan ni Rintaro ay sumulpot din. Lumabas na dumating sila para iligtas si Rintaro at ang mga babae. Pagkatapos noon, dinala ni Rintaro sina Wag-uri at Sub-Aro sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa kanilang dalawa dahil nakaladkad sila sa panganib dahil sa kanya. Samantala, naiwan ang mga kaibigan ni Rintaro. Nakakamangha na nagawa ni Ayato na harapin ang lahat ng miyembro ng gang ng mag-isa. At sa wakas ay dumating na ang araw ng School Sports Festival. Hindi inaasahan, ang mga kaibigan ni Rintaro ay naging labis na dismayado dahil hindi siya naging maayos sa kaganapang ito kahit na palaging magaling si Rintaro sa sports noon. Gayunpaman, wala siyang ipinakitang motibasyon sa pagkakataong ito dahil hindi pa rin siya nakakahanap ng pagkakataong makipag-usap ng tapat sa kanyang mga kaibigan. Noon din ay sumulpot ang kanyang mga kaibigan sa field, kaya pinasalamatan sila ni Rintaro para sa ginawa nila kahapon. Ngunit hindi inaasahan, aksidenteng naibunyag ni Usami ang isang bagay na lihim nilang sinundan si Rintaro noong nakaraang araw. Nagsimulang mag-isip si Rintaro at napagtanto na totoo ito dahil nang nasa gulo siya ay lumitaw sila sa tamang oras. Ngunit naunang tumakbo sina Yamami at Ayato, iniwan si Sako na mag-isa kasama si Rintaro. Kaya ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging medyo awkward. Pagkatapos ay nagkusa si Sako na humingi ng paumanhin kay Rintaro sa pagsasabi ng napakaraming malupit na bagay noon. Bahagyang dahil hindi naintindihan ni Sako ang nararamdaman ni Rintaro noon. Dapat ay tinanong na lang niya ng direkta si Rintaro ngunit sa halip ay pinili niyang huwag magtiwala sa kanya. Gayunpaman, tunay na masaya si Sako ngayon dahil sa sinabi ni Rintaro noong nakaraang araw. At mula sa sandaling iyon, nagtiwala na si Sako kay Rintaro mula sa ilalim ng kanyang puso. Ganito rin ang naramdaman ni Yamami at Ayato. Iyon mismo ang hinahangaan ni Rintaro, ang parehong uri ng pagkakaibigan na ibinahagi ni Wag-uri at Sub-Aro. Kaya kung mayroon mang problema si Rintaro, maaari siyang palaging umasa kay Sako. Samantala, kinakabahan si Yamami dahil hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa pagitan nila, ngunit tila hindi na kailangang mag-alala pa ni Yamami at Ayato dahil nakita nila na ang ugnayan ni Rintaro at Sako ay bumalik na. Pagkatapos noon, bumalik ang lahat para tumuon sa sports festival match. Labis na balisa ang mga manunood, lalo na matapos makita ang mahinang performance ni Rintaro kanina. Ngunit ngayon ay iba na ang mga bagay. Nabawi na ni Rintaro ang kanyang fighting spirit kaya siya at ang kanyang klase ay matagumpay na nakapasok sa susunod na round. Maging si Rintaro mismo ay naramdamang tunay na masaya na parang muli siyang isinilang. Gayunpaman, nang turn na ni Yamami na makipagkompetensya, hindi siya nanalo kaya hindi siya makatigil sa pag-iyak dahil doon. Masyadong determinado si Yamami bago magsimula ang festival, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy gaya ng kanyang inaasahan. Kaya naman labis siyang nadismaya. Biglang nakatanggap si Rintaro ng mensahe. Lumabas na ang grupo ni Wag-uri ay gustong makipagkita sa kanyang mga kaibigan, kaya ang lahat ay nagtipon at ipinakilala ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Hindi inaasahan, si Wag-uri ay napaka-natural. Kumpiyansa siyang nakihalubilo sa mga estudyante mula sa Chidori Public High nang walang pag-aalinlangan. Maging si Rintaro ay nagulat nang makita kung gaano sila kabilis naging malapit. Ang dahilan kung bakit inanyayahan ni Wag-uri at Sub-Aro ang lahat dito ay dahil gusto nilang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa nangyari kahapon. Naghanda pa sila ng ilang sweets bilang regalo para sa mga lalaki, na lubos na ikinagulat ni Ayato nang matanggap niya ang mga ito. Maging si Usami ay napaiyak sa tuwa, naantig sa kabaitan ni Wag-uri at Sub-Aro. At iyon ay tiyak na isang bagay na hindi pa nakikita ni Yamami noon.
Pagkatapos noon, tapat na humingi ng paumanhin si Sub-Aro sa lahat para sa mga malupit na salitang sinabi niya noon sa library. Inamin niya na noon ay tiningnan niya ang mga kaibigan ni Rintaro bilang mga kaaway dahil lamang sila ay mga estudyante mula sa Chidori High School. Kaya sa pagkakataong ito ay tapat na inialay ni Sub-Aro ang kanyang paumanhin sa kanila. Hindi inaasahan, humingi rin ng paumanhin si Sako kay Sub-Aro dahil sa sandaling iyon ay nagsabi rin siya ng ilang kakilakilabot na bagay. Ang kapaligiran sa lahat ay naging masaya muli dahil tunay na nalutas ng magkabilang panig ang kanilang mga salungatan. Ang kanilang mga relasyon ay lalo pang tumibay kaysa dati. Sa puntong iyon, hindi na maintindihan ni Sub-Aro kung bakit ba niya sila kinamuhian noon sa simula. Gaya ng sinabi ni Waguri, kung hindi ka titingin ng malapitan sa sarili mo, hindi mo talaga maiintindihan ang anuman. Makalipas ang ilang araw, may isa pang appointment si Rintaro kay Waguri. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay labis siyang kinakabahan dahil ang kanilang mga nakaraang pagkikita ay para lamang sa layunin ng pag-aaral. Ngunit ngayong araw, nag-aalala si Rintaro na baka ito ay isa ng date gaya ng karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan. Nang bumaba si Rintaro sa tren, lumabas din si Waguri sa likuran niya. Lumabas na nasa parehong tren lang pala sila sa buong biyahe. Sa sandaling iyon, pinasalamatan siya ni Waguri sa pagsang-ayon na makipagkita sa kanya ngayong araw. Sinabi niya na talagang inaasahan niya ito. Pagkatapos ay dumating ang dalawa sa aquarium. Labis na nasasabik si Waguri sa kagandahan nito. Naghanda pa siya ng buong schedule para sa buong araw. Tila talagang nasiyahan si Waguri sa outing na ito. Nararamdamang pa ito ni Rintaro sa pamamagitan ng kislap sa kanyang mga mata. Nang maglaon, umupo ang dalawa para kumain ng magkasama. Tapat na pinasalamatan ni Rintaro si Waguri para sa lahat ng ginawa nito kamakailan. Malugod na tinanggap ni Waguri ang kanyang mga salita. Itinanong pa niya kung ano ang naramdaman ni Rintaro tungkol sa sports festival. Inamin niya na talagang masaya siya tungkol dito. Tunay na naging magandang pagkakataon ito para sa lahat dahil nakatulong ito kina Rintaro at sa kanyang mga kaibigan na mas maintindihan ang isa't isa. Pagkatapos noon, nagpaalam muna si Rintaro para pumunta sa restroom habang nanatili si Waguri sa labas na tinitingnan ang mga litratong kinuha lang nila. Lumabas na pumunta si Rintaro sa restroom dahil lang sa hindi niya kayang tagalan kung gaano ka-cute tingnan si Waguri doon. Kaya pumasok siya para lang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi niya lubos na maintindihan ang sarili niyang nararamdaman sa sandaling iyon. Gayunpaman, magsisimula na ang dolphin show kaya mabilis na lumabas si Rintaro. Bigla niyang nakita si Waguri na nakatayo kasama ang isang batang babae. Tila nahiwalay ang bata sa kanyang mga magulang kaya gustong tulungan siya ni Waguri na mahanap sila. Nagpasya siyang hanapin sila mismo habang si Rintaro ay nanatili para samahan ang bata. Pagkatapos ay umupo silang dalawa ng magkasama. Ang cute na batang babae ay humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanilang dalawa ngunit hindi ito inalintanan ni Rintaro. Hindi inaasahan, inakala ng bata na sila ay magkasintahan sa isang date. Nabigla si Rintaro sa maling akalang ito ngunit hindi niya itinanggi ang pagkakaroon ng ganoong uri ng relasyon kay Waguri. Maya-maya pa ay bumalik si Waguri kasama ang mga magulang ng bata. Agad na niyakap ng dalawang magulang ang kanilang anak ng mahigpit. Bago umalis ang pamilya, bumulong ng mahina ang batang babae sa tenga ni Rintaro. Sinabi niya na sina Rintaro at Waguri ay talagang mukhang perpekto para sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan kay Rintaro na medyo tulala. Pagkatapos noon, nanood ang dalawa ng dolphin show. Lumabas na ito ang pinaka-inaasahan ni Waguri dahil hanggang ngayon ay nakikita lang niya ito sa TV. Ang pagkakaroon ng pagkakataong masaksihan ito ng personal ay nagparamdam kay Waguri ng ganap na kasiyahan ngayong araw. Si Waguri ay tunay na masaya. Samantala, si Rintaro ay nasa shock pa rin sa lahat ng nangyari dahil hindi niya naisip na balang araw ay magkakaroon siya ng ganoong nararamdaman para sa isang tao, at lalo na ang taong iyon ay si Waguri. Hindi kailanman naglakas loob si Rintaro na managinip man lang tungkol sa isang bagay na tulad nito. Marahil ngayon ay naintindihan na rin ni Rintaro ang mga emosyong ito at sigurado siya na hindi na niya maaaring balewalain ang mga ito. Kinabukasan, kahit nakada rating pa lang ni Yusami sa paaralan, mukha na siyang lubhang walang gana dahil sa madilim na panahon. Hindi inaasahan, ganoon din ang naramdaman ni Rintaro. Sa katunayan, ang kanyang ekspresyon ay mukhang mas madilim pa kaysa sa dati. Maging ang mga kaibigan ni Rintaro ay mahahalata na may kakaiba. Ang totoo, hindi mapigilan ni Rintaro na isipin si Waguri.
Para bang nababaliw na siya dahil ang kanyang imahe ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Hindi mapigilan ni Rintaro na magtaka kung ano kaya ang ginagawa nito ngayon. Ang kanyang mga emosyon ay magulo, nalilito sa sarili niyang nararamdaman. Maya-maya, biglang tinawag ni Yusami ang pangalan ni Rintaro na medyo nanggulat sa kanya. Lumabas na gustong bumisita ni Yusami sa bahay ni Rintaro kasama ang kanilang mga kaibigan. Bagamat nag-alinlangan si Rintaro noong una, sa huli ay pumayag din siya. Sa sorpresa ng lahat, nang dumating sila, lahat sila ay nagulat at natuwa nang malaman na ang bahay ni Rintaro ay isa palang bakery. Ito ay ganap na naiiba sa inakala nila. Maya-maya pa ay lumitaw si Kyoko. Hindi inaasahan, si Sako ay napaka-thoughtful at nagdala pa ng regalo para sa kanya. Ito ay nagpasaya ng lubos kay Kyoko dahil ito ang unang pagkakataon na nagdala si Rintaro ng kaibigan sa bahay kaya siya ay lubhang nasasabik. Hindi inaasahan, kapwa sina Waguri at Sabaro ay sumama rin. Agad na nagulat si Rintaro dahil dito. Sa kabutihang palad, naging maayos ang pakikitungo ng lahat sa isa't isa. Gayunpaman, nang harapin ni Rintaro ng direkta si Waguri, agad siyang namula. Ngunit tila may naintindihan si Kyoko mula sa mahiyain na reaksyon ni Rintaro. Tungkol naman kay Waguri, tinanong niya si Sabaro tungkol sa kanyang sariling hitsura dahil naramdaman ni Waguri na baka hindi ito angkop para sa pagpunta sa bahay ni Rintaro. Gayunpaman, inisip ni Sabaro na si Waguri ay cute pa rin gaya ng dati. Pagkatapos noon, naghanda si Kyoko ng isang marangyang piging. Maging si Rintaro ay lubhang nagulat dito. Ngunit kailangang bumalik agad ni Kyoko sa bakery. Sa sandaling iyon, may gustong itanong si Yamami kay Rintaro. Lumabas na gusto niyang malaman kung kailan nagsimulang magpakulay ng buhok si Rintaro at maging kung kailan siya nagsimulang magsuot ng hikaw dahil kanina ay nakakita si Yamami ng litrato ni Rintaro noong bata pa. Ang kanyang buhok ay natural na itim pa noon. Hindi inaasahan, matagal na pala niya itong kinulayan at ang dahilan niya sa paggawa nito ay medyo mababaw. Maging si Waguri ay labis na mausisa tungkol dito, kaya dahan-daang isiniwalat ni Rintaro ang dahilan. Lumabas na noon pa man ay hinahangaan na niya ang mga taong may blonde na buhok at mga piercing. Kaya para kay Rintaro, iyon ay isang mababaw na dahilan lamang. Gayunpaman, ito ay talagang isang napakahalagang kwento. Noong elementarya, walang kaibigan si Rintaro kaya ang pag-aaral ay hindi niya kailanman na-enjoy. Minsan ay dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang sikat na bakery sa malapit. Hindi inaasahan, ang lasa ng mga pastry doon ay nanatili sa kanyang alaala simula noon. Nagkataon na tumingin siya sa direksyon ng kusina. Nakita ni Rintaro ang isang baker na may napakasayang ekspresyon kaya nakaramdam siya ng matinding inggit dahil gusto rin ni Rintaro na tumawa at ngumiti tulad ng taong iyon. Kaya naman gusto niyang maging hitsura ng baker na kanyang hinahangaan. Sa daan pa uwi, biglang sinabi ni Rintaro sa kanyang mga magulang ang tungkol sa nakita niya. Gayunpaman, matapos simula ni Rintaro ang gawin ang gusto niya, wala na sa kanyang mga kaklase ang naglakas loob na lumapit sa kanya dahil sa kanyang kakaibang hitsura. Hindi inaasahan, narinig ni Kyoko ang lahat mula sa likuran kaya naalala niya ang mga bagay na nangyari noon. Noong panahong iyon, gustong sumuko ni Rintaro dahil hindi siya makagawa ng mga kaibigan tulad ng lahat. Gusto talagang sumuko ni Rintaro sa lahat ngunit hindi hanggang sa dinala siya ng lahat sa sikat na bakery na iyon na sa wakas ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Rintaro. Nagsimula pa siyang magsalita tungkol sa mga bagay na gusto niyang gawin. Sigurado si Kyoko na ginamit ni Rintaro ang lahat ng kanyang lakas ng loob bago niya nagawa ang isang bagay na tulad niyon. Pagbabalik sa kasalukuyan, lumitaw si Kyoko na nagdala ng mga pastry para sa lahat. Pagkatapos noon ay mabilis na siyang tumungo pabalik para asikasuhin ang shop. Hindi inaasahan, bago siya umalis ay pinasalamatan ni Rintaro si Kyoko na lubhang nagpaantig at nagpagulat sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon muli ang lahat. Sina Ayato at Sako ay humagalpak ng tawa matapos makita kung gaano naging malapit sina Waguri at Rintaro. Lumabas na sa pagkakataong ito ay nagtipon ang lahat para mag-aral ng magkasama dahil ang kanilang final exams ay papalapit na. Kaya si Rintaro ngayon ay ganap na nakatuon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay gusto niyang mag-aral ng mag-isa dahil nakakaramdam ng pagkakasala si Rintaro tuwing inaabala niya si Waguri kahit na tunay siyang nagpapasalamat sa tulong nito. Gayunpaman, ayaw nang umasa ni Rintaro sa iba pa. Naramdaman niya na ang mga bagay ay hindi magiging tama kung ang lahat ay magpapatuloy ng ganoon.
Ngunit tuwing nahaharap si Rintaro sa mga kahirapan o hindi maintindihan ang isang bagay, tiyak nahihingi siya ng tulong kay Waguri. Sa kabutihang palad, naintindihan ni Waguri ang mga intensyon ni Rintaro. Masaya pa siya dahil nagawang ipahayag ito ni Rintaro ng mag-isa. Samantala, si Yamami ay ganap na nagulat nang makita ang napakalaking stock ng study materials ni Sub-Aro. Gaya ng inaasahan, ang Kikyo Academy ay tunay na nasa isang ganap na naiibang antas kumpara sa Chidori dahil ang review booklet ni Usami ay 1/10 lang ng laki ng kay Sub-Aro. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-aral ang lahat ng masigasig ng magkakasama. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang tumingin si Rintaro kay Waguri. Ang kanyang ekspresyon ay tunay na adorable, lalo na kapag nagko-concentrate si Waguri sa isang bagay. Ang imaheng iyon mismo ay nanatiling malalim sa isipan ni Rintaro. Tungkol naman kay Sub-Aro, nahihirapan siya sa isang mahirap na math problem. Maging si Yamami ay natigilan matapos itong tingnan. Ngunit hindi inaasahan, nagawang malutas ito ni Sako ng madali. Ang lahat ay namangha sa kung gaano siya katalino. Lumabas na si Sako ay isang natural-born genius. Pinahanga niya ng husto si Sub-Aro sa sandaling iyon. Gayunpaman, kahit na si Sako ay lubhang matalino, hindi siya makapagturo sa iba ng maayos. Maging si Rintaro ay sumang-ayon sa kanyang mga kaibigan tungkol dito. Nang napagtanto iyon ni Sako, labis siya nadismaya. Hindi niya ito matanggap kaya kinuha ni Sako ang libro ni Sub-Aro kanina. Lumabas na gusto niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pagtuturo sa lahat. Gayunpaman, kapwa sina Waguri at Sub-Aro ay hindi pa rin maintindihan ang anuman. Dahil dito, nagalit si Sako sa pagkakataong ito. Gusto na tuloy niyang umuwi dahil sa pagkadismaya. Sa wakas ay dumating na ang araw ng mga resulta ng pagsusulit. Tuwang-tuwa si Yamami dahil nagawa niyang pumasa muli. Kaya hindi na kailangang kumuha ng retests ang lahat, na nangangahulugang magkakaroon sila ng oras para i-enjoy ang kanilang summer vacation. Maya-maya pa ay pumasok ang guro sa silid-aralan. Nag-anunsyo siya sa lahat. Matapos ang mga pagsusulit, ang summer vacation ay opisyal nang magsisimula. Gayunpaman, hindi sila pinaalalahanan ng guro na mag-aral ng mabuti sa halip ay hinikayat niya silang sumali sa maraming aktibidad hanggat maaari sa panahon ng tag-init dahil alam ng guro na ang buhay estudyante ay tunay na mahalaga at ang lahat ay magkakaroon na lamang ng kaunting oras para maranasan ito. Nang madismiss ang klase, nagtipon ang lahat para tumambay. Sa daan, ang isip ni Rintaro ay puno ng magkahalong kaisipan. Masaya siya na ang buong klase ay nagkakaisa ng ganito. Sa totoo lang, hindi naisip ni Rintaro noon na magkakaroon siya ng ganoon kalakas na pagnanais at determinasyon dahil simula nang makilala ni Rintaro si Waguri, ang lahat ay ganap na nagbago. Biglang nakita ng grupo ang ilang babaeng estudyante mula sa Kikiya Academy at nakakagulat, sina Waguri at Sub-Aro ay kabilang sa kanila. Nang makita ito ni Yamami, sinubukan niyang kumaway sa mga babae ngunit mabilis siyang pinigilan ni Sako at Ayato sa tamang oras dahil kung hindi nila ginawa iyon, ang mga tao sa paligid nila ay tiyak na magiging kainahinala. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat ngunit biglang tinanong ni Usami si Rintaro ng isang hindi inaasahang tanong dahil inisip niya na nagde-date sina Rintaro at Waguri. Dahil dito ay nagulat si Rintaro. Agad niya itong itinanggi ngunit alam na alam ni Yamami na may nararamdaman na si Rintaro para kay Waguri kahit na hindi niya ito sinasabi ng malakas. Malilinaw na mahahalata ng lahat ng mga kaibigan ni Rintaro dahil kamakailan ay kitang-kita ang kanyang ikinikilos. Dahil sa katotohanan ito, hindi ito makayanan ni Rintaro. Ang kanyang mukha ay patuloy na namumula ng walang tigil. Ngunit may isang bagay na lalong nag-aalala kay Rintaro. Nagtaka siya kung napagtanto na ba ito ni Waguri o hindi. Kaya si Rintaro ay lubhang nakatuon sa pag-iisip tungkol dito. Kasabay nito, ang kanyang karaniwang clumsy na sarili ay bumalik. Pagkatapos noon ay wala na siyang enerhiya na gawin ang anuman dahil mausisa pa rin si Rintaro tungkol sa kung ano ba talaga ang pakiramdam ng pakikipag-date. Isang bagay ito na hindi pa niya nararanasan noon. Hindi inaasahan, ang mga kaibigan ni Rintaro ay nagkaroon ng seryosong maling pagkakaintindi. Inakala nila na nagde-date na sila ni Waguri ngunit para kay Rintaro, ang makita lang siyang nakangiti ay higit pa sa sapat para sa kanya. Habang malalim ang iniisip ni Rintaro, biglang lumitaw si Ayato na nanggulat sa kanya. Ngunit kinuha ni Rintaro ang pagkakataon na tanungin si Ayato tungkol sa pakikipag-date. Gayunpaman, hindi rin ito naranasan ni Ayato kaya hindi niya talaga alam kung ano ang pakiramdam nito. Hindi inaasahan,
Nahanap ni Ayato ang buong sitwasyon na medyo nakakatawa dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong magkaroon ng heart-to-heart talk kay Rintaro dahil hindi pa nila nagagawa ang ganoong bagay noon. At napagtanto ni Ayato na si Rintaro ay nagsisimula ng ipahayag ang kanyang mga emosyon ng higit at mas bukas. Tiyak na isang positibong pagbabago iyon para sa kanya. Kahit nang pag-usapan ni Rintaro ang tungkol sa kanyang pagkabata, hindi na niya sinubukang itago ang anuman. Ngayon ay tunay na siyang nagtitiwala sa kanyang mga kaibigan. Ito rin ay nagpasaya ng tunay kay Ayato sa sandaling iyon. Inaliw ni Ayato si Rintaro, pinapayuhan siyang huwag masyadong mag-alala dahil anuman ang maging konklusyon ni Rintaro, ang kanyang mga kaibigan ay laging susuporta sa kanya ng buong puso. Salamat kay Ayato, sa wakas ay naramdaman ni Rintaro ang higit na kaginhawaan. Pagkatapos noon, silang dalawa ay bumalik para maglaro ng mga game kasama ang lahat. Nang makauwi si Rintaro, naramdaman niya ang saya habang tinitingnan ang mga litrato ng lahat. Tunay silang nagkaroon ng magandang oras ng magkakasama. Biglang naisip ni Rintaro ang pagpunta sa isang bakasyon kasama si Wag-uri, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kahihiyan. Gayunpaman, hindi inaasahang nakatanggap si Rintaro ng mensahe mula kay Wag-uri. Lumabas na ito ay isang abiso lamang tungkol sa kanyang kaarawan, kaya nagsimulang mag-isip si Rintaro kung anong regalo ang ibibigay kay Wag-uri. Gayunpaman, wala siyang maisip na anumang ideya dahil bihira magbigay ng regalo si Rintaro sa kahit sino, lalo na sa isang taong hindi niya kapareho ng kasarian. Kaya naman si Rintaro ay wala talagang karanasan sa ganitong uri ng bagay. Kahit na hindi pa niya masyadong kilala si Wag-uri, nagsimulang makaramdam si Rintaro ng isang bagay sa loob. Lumabas na gusto niyang makilala pa ng mas mabuti si Wag-uri. Gayunpaman, bigla siyang tinawag ng guro dahil hindi siya nakatutok sa klase. Nang makauwi si Rintaro, tinanong niya si Kyoko tungkol sa anumang magagandang bakery sa malapit. Gayunpaman, tila medyo nagalit siya dahil inisip niya na naghahanap si Rintaro ng mga cake mula sa ibang tindahan, ngunit hindi naman ganoon ang kaso. Lumabas na gusto ni Rintaro na bumili ng birthday cake para kay Wag-uri ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang gumawa ng bago. Gayunpaman, hindi alam ni Rintaro kung paano ito gagawin. Hindi inaasahan, nakaisip ng ideya si Kyoko. Iminungkahi niya na dapat i-bake ni Rintaro ang cake mismo para kay Wag-uri. Ayon sa kanya, iyon ay magiging mas makabuluhan. Ngunit inisip ni Rintaro na imposible iyon dahil hindi pa niya ito nasusubukang gawin noon. Tungkol naman sa ama ni Rintaro, ang pangalan niya ay Kiro. Sa sandaling iyon, pagod na pagod si Kiro matapos ang mahabang araw ng trabaho ngunit ayon kay Kyoko, ang pagbi-bake ay palaging kanyang passion. Lumabas na si Kiro ay may malalim na pagmamahal sa mga pastry. Hindi inaasahan, ang ekspresyon ni Kiro ay kamukhang kamukha ng kay Rintaro. Marahil ay dahil lang silang dalawa ay mag-ama. Hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay gusto ni Rintaro na hilingin sa kanyang ama na turuan siyang mag-bake para maibigay niya ang cake kay Wag-uri bilang regalo. Kahit na tila abala si Kiro, pumayag pa rin siya sa hiling ng kanyang anak. Ito ay lubos na ikinagulat ni Rintaro. Pagkatapos noon, tinanong ni Kiro kung anong uri ng cake ba talaga ang gustong gawin ni Rintaro. Gayunpaman, hindi pa nakakapagpas siya si Rintaro sa mga detalye ngunit gusto niyang ilagay ang kanyang nararamdamang pasasalamat sa cake dahil kapag tumitingin si Wag-uri ng diretso sa kanya, nararamdaman ni Rintaro na parang inililigtas siya nito. Kaya naman gusto niyang makaramdam ng saya si Wag-uri kapag natikman nito ang cake na gagawin niya. Kaya ang dalawa sa kanila ay nagtungo sa kusina para isakatuparan ang ideya, at tila seryosong-seryoso si Rintaro tungkol dito. Maging si Kyoko ay nagulat nang makita siyang ganoon. Gayunpaman, daan-daang napagod ang katawan ni Rintaro na nag-alala ng husto sa kanyang mga kaibigan. Nang malaman nila ang dahilan, nagulat ang lahat. Tungkol naman kay Wag-uri, pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan para yayain siyang lumabas para sa isang selebrasyon dahil alam nilang darating na ang kanyang kaarawan sa susunod na linggo. Gayunpaman, biglang hiniling ni Sub-Aro sa lahat na ipagpaliban muna ang petsa dahil may kailangan siyang gawin sa araw na iyon, kaya hindi makakasama si Sub-Aro sa selebrasyon. Nang sa wakas ay makauwi na si Rintaro, bigla niyang naalala na hindi pa siya nakakatanggap ng opisyal na imbitasyon mula kay Wag-uri kaya nagpa siya si Rintaro na i-text siya sa sandaling iyon. Pagkatapos noon, nalaman din niya ang eksaktong petsa at oras kaya nagsimulang maghanda si Rintaro para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Samantala, si Wag-uri ay labis na nasasaya dahil nagkaroon lang siya ng pagkakataong tumambay kasama si Rintaro sa kanyang kaarawan.
Isiniwalat pa ni Rintaro ang regalong balak niyang ibigay, na naging dahilan para sabik na asahan ni Wag-uri ang araw na iyon. Para naman kay Rintaro, ipinagpatuloy niya ang kanyang naunang plano. Mukhang napaka-focus niya sa gawaing ito at si Rintaro ay mabusisi sa bawat detalye dahil ang kanyang layunin ay gumawa ng isang cake na masisiyahan si Wag-uri. Hindi inaasahan, ayon kay Kiro, tila nagtagumpay si Rintaro dahil ang kanyang cake ay mukhang katanggap-tanggap. Ngunit para kay Rintaro, tiyak na ito ay isang maling tagumpay at labis siyang nasasabik na dumalo sa kaarawan ni Wag-uri. Hindi rin nakalimutan ni Rintaro na pasalamatan si Kiro bago umalis. Gayunpaman, kinakabahan pa rin siya dahil nag-aalala si Rintaro na baka ang cake na inihanda niya ay hindi umangkop sa panlasa ni Wag-uri. Hindi inaasahan, pareho silang dumating ng maaga kahit na hindi pa ito ang itinakdang oras. Ngunit ngayon ay naroon na ang lahat kaya agad na ibinigay ni Rintaro ang regalong ito kay Wag-uri. Ito ay nagpasaya ng lubos sa kanya. Mas lalong nasabik si Wag-uri nang mapagtanto niya na sa loob ng box ay isang cake. Pagkatapos noon, dinala ni Wag-uri si Rintaro sa isang lugar na puno ng mga alaala ng pagkabata. Lumabas na ito ang lugar kung saan sila ni Sub-Aro ay madalas maglaro noon. Maya-maya pa, nang maupo ang dalawa ng magkasama, biglang binuksan ni Wag-uri ang cake. Hindi inaasahan, mukhang napaka-cute nito, kahit si Wag-uri ay talagang nagustuhan ito. Gayunpaman, lalo siyang nagulat nang malaman niya na ang cake na ito ay gawa ng sariling mga kamay ni Rintaro. Ayon kay Rintaro, ito ay isang espesyal na okasyon para kay Wag-uri dahil palagi siyang bumibili ng mga cake mula sa kanyang shop. Espesyal na inihanda ito ni Rintaro para sa kanya, ang cake na inihahanda niya sa loob ng ilang araw. Naramdaman din ni Rintaro ang matinding pasasalamat kay Wag-uri, kaya ang mga bagay na ginawa nito noon ay gustong iparating ni Rintaro sa pamamagitan ng cake na ginawa niya sa sarili niyang mga kamay. Hindi inaasahan, tila naantig si Wag-uri sa nararamdaman ni Rintaro. Nangako siya na kakainin niya ito ng napakasarap. Pagkatapos noon, umuwi na ang dalawa. Nang makauwi si Wag-uri, hindi na siya makapaghintay na subukan ang cake na ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Gaya ng inaasahan, ang lasa ay napakasarap. Para naman kay Rintaro, nang makauwi siya, ang kanyang ekspresyon ay walang ipinapakita kahit ano. Maging si Kyoko ay nag-alala dahil natatakot siya na baka hindi na ibigay ni Rintaro ang regalo. Ang kanyang mukha sa sandaling iyon ay mukhang napakakatakot. Lumabas na naghihintay siya ng mensahe mula kay Wag-uri, iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang ekspresyon ni Rintaro. Hindi inaasahan, direktang tinawagan siya ni Wag-uri. Pinasalamatan niya si Rintaro sa paggugol ng napakaraming oras dito at ang cake ay tunay na napakasarap. Dahil dito ay naramdaman ni Rintaro ang ganap na kaginhawaan nang marinig ito. Hindi inaasahan, ang cake na ginawa ni Rintaro ay nagbigay kay Wag-uri ng isang napakainit na pakiramdam, kaya naramdaman din ni Rintaro ang matinding init matapos marinig ito. Pagkatapos nito ay ipinaalam niya sa kanyang mga magulang. Ang naunang plano ni Rintaro ay naging matagumpay talaga. Nagpasya pa siyang seryosong gumawa ng mga cake sa panahon ng tag-init na ito dahil gustong mag-improve ni Rintaro para makagawa pa siya ng mas maraming magagandang cake. Sa wakas ay dumating na ang summer break. Sa oras na ito, ang mga kaibigan ni Rintaro ay nagtipon-tipon para magsaya. Kapwa sina Wag-uri at Sub-Aro ay lumitaw din para sumama sa kanila. Sa daan, napansin ng lahat ang isang cake shop kaya lahat sila ay tumakbo para tumingin. Dahil naroon si Yamami, walang dapat mag-alala tungkol sa pagkain. Para naman kay Rintaro, sumama siya kay Sako para bumili ng mga inumin. Sa daan, ibinahagi ni Rintaro na kasalukuyan siyang adik sa paggawa ng mga cake. Bagamat tila nakakapagod, talagang nag-e-enjoy pa rin si Rintaro tuwing ginagawa niya ito. Hindi inaasahan, gusto rin ni Sako na subukan ang kanyang mga cake. Pagkatapos nito, ang lahat ay sabay-sabay na lumitaw muli. Nagtungo sila sa beach para magsaya ng magkakasama. Nakakagulat, naramdaman ni Sub-Aro ang pagiging komportable doon dahil gusto niyang panoorin ang lahat na nag-e-enjoy. Ngunit malalim sa puso ni Sub-Aro, palagi siyang may takot. Tuwing sama-sama si Sub-Aro sa lahat, lagi siyang natatakot na baka masira niya ang kanilang mood. Kaya laging gumagawa si Sub-Aro ng isang invisible na distansya sa pagitan niya at ng iba. Sa sandaling ito, tila napansin ni Wag-uri ang problema kaya direktang tinanong niya si Sub-Aro tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya. Hindi inaasahan, nagtungo si Sub-Aro sa grupo ng mga lalaki dahil gusto niyang humingi sa kanila ng pabor.
Lumabas na inaasahan ni Sub-Aro ang araw na ito ngunit kasabay nito ay mabigat din ang kanyang loob. Tapat na humingi ng paumanhin si Sub-Aro nang sabihin niya ang mga bagay na ito sa mga lalaki. Gayunpaman, matapang ding ibinahagi ni Sub-Aro, lumabas na siya ay takot na takot sa mga lalaki simula pagkabata dahil maraming bagay ang nangyari sa kanya noong bata pa siya. Mula noon ay palagi siyang naghahanap ng paraan para lumayo, ngunit simula nang makilala ni Sub-Aro ang lahat dito ay nagbago ang kanyang pananaw at iyon ang kinababahala ni Sub-Aro noon pa man. Salamat kay Waguri, nagkaroon siya ng pagkakataong sumama sa lahat. Hindi inaasahan, matagal nang itinuturing ni Sako si Sub-Aro bilang isang kaibigan. Lumabas na ganoon din ang nararamdaman ng iba kaya unti-unti nang nagsimulang makihalubilo si Sub-Aro sa lahat. Pagkatapos noon, naghanda ang lahat ng mga firework ng magkakasama. Para naman kay Sub-Aro, balang araw ay gusto niyang mahalin ang kanyang sarili. Kaya nagpa siya si Sub-Aro na gumawa ng pagbabago dahil gusto niyang maging isang mainit na tao tulad nila. Pagkatapos noon ay nagbahagi ang lahat ng isang mahalagang oras ng magkakasama. At nagkaroon din si Rintaro ng ilang pribadong oras kasama si Waguri. Sa sandaling ito, pinasalamatan niya si Rintaro para sa lahat. Kung wala siya, marahil ay wala nang anuman si Waguri sa kanyang kasalukuyang buhay. Maging tungkol kay Sub-Aro, salamat sa lahat ay nagawa niyang makagawa ng maraming bagong kaibigan. Gayunpaman, lubos itong ikinagulat ni Rintaro. Bagamat mahirap para kay Sub-Aro na pag-usapan, naging napakalakas niya sa pagbabahagi nito sa lahat. Maging si Waguri ay lubhang nagulat dahil kung ito ang dating Sub-Aro, hindi inisip ni Waguri na magagawa nitong kumilos ng ganito. Simula nang matakot si Sub-Aro sa mga lalaki, tila isinara na niya ang kanyang puso ngunit kamakailan ay naramdaman ni Waguri ang isang pagbabago. Ang ugali ni Sub-Aro ay unti-unting naging malambot at naging masaya ng lubos si Waguri dahil doon. Hindi inaasahan, mayroon din si Rintaro na gustong ibahagi. Ang nagbibigay ng pasasalamat sa pagkakataong ito ay siya, dahil salamat kay Waguri, nagawang harapin ni Rintaro ang maraming bagay. Kaya lubos siyang nagpapasalamat kay Waguri para rito. Bagamat hindi niya alam ang sasabihin, tunay na naramdaman ni Waguri ang saya sa loob at ganoon din ang naramdaman ni Rintaro. Ang oras na ginugol niya kasama si Waguri ay unti-unting nadadagdagan. Ang panahong iyon ay tunay na makabuluhan para kay Rintaro at dahan-dahan itong naging mahalaga para sa kanya. Ngunit kasabay nito ay kailangan na itong matapos kaya ayaw ni Rintaro na mangyari ito. Gayunpaman, kailangan niya itong tanggapin. Bagamat tila matatapos na ang lahat, hindi inaasahang agad na inanyayahan muli ni Waguri si Rintaro. Lalabas silang muli ng magkasama na gaya nito dahil nagsisimula pa lang ang bakasyon. Sa ganitong paraan, sa susunod ay kailangan lang nilang magkaroon ng mas maraming saya. Sa ganitong paraan, palaging masisiyahan ang lahat sa pagiging magkakasama. Biglang sa sandaling ito, nagtapat si Rintaro kay Waguri. Sinabi ni Rintaro na gusto niya talaga siya. Dahil dito ay agad na napatigil si Waguri. Nakakagulat, bumalik ang lahat sa tamang sandali kaya hindi na nila naipagpatuloy ang pag-uusap. Sa oras na nakauwi na ang lahat, nagkusa si Rintaro na tawagan si Waguri. Gayunpaman, medyo mahiyain pa rin siya ngunit hindi nakalimutan ni Rintaro na ulitin ang sinabi niya kanina. Kahit na ito ay nagpahiya kay Waguri, agad na humingi ng paumanhin si Rintaro. Gayunpaman, ito ay tunay na kanyang nararamdaman. Hindi inaasahan, gustong-gusto ni Rintaro na makita si Waguri at direktang makausap siya ng isa pang pagkakataon. Sa kanyang pagkagulat, pumayag ito. Pagkatapos noon ay nakipag-ayos si Waguri na makipagkita kay Rintaro sa paparating na summer festival kaya silang dalawa ay magkasamang pumunta doon. Mukhang mahiyain pa rin si Rintaro sa harap ng hitsura ni Waguri sa sandaling iyon. Hindi inaasahan, ang kanyang cuteness ay nagparamdam kay Rintaro ng matinding kaba ngunit hindi niya ito maitatangi. Tunay na mahal ni Rintaro na makita si Waguri na nakangiti. Pagkatapos ay nagpalipas sila ng oras na nakaupo ng magkasama kaya kinuha ni Rintaro ang pagkakataong ito at naghandang magtapat ng kanyang nararamdaman kay Waguri. Gusto kita, iyon mismo ang sinabi ni Rintaro kay Waguri. Bagamat inisip ni Rintaro noon na sapat na ang panatilihin ng kanilang orihinal na pagkakaibigan, ang makita lang ang ngiti ni Waguri ay nagpapakalma na kay Rintaro. Ngunit sa sandaling magkasama sila noong unang break, biglang napagtanto ni Rintaro na ito ay tunay na pag-ibig. Ngunit lagi niya itong inilalaan para kay Waguri. Bagamat tila makasarili si Rintaro dahil ang relasyon sa pagitan ng dalawang paaralang pinapasukan nila ay hindi maganda,
hindi maaaring manatili si Rintaro ng ganoon habang buhay dahil gusto niyang i-date ang taong mahal niya at ang taong iyon ang nagbigay kay Rintaro ng lakas ng loob at kapangyarihan. Gusto talagang maging ganoon ni Rintaro dahil gusto niyang maging mas malapit kay Waguri kaya nakiusap si Rintaro sa kanya na makipag-date sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang ibinahagi ni Waguri na nagkita na sila noon. Sa katunayan, nailigtas pa ni Waguri si Rintaro noong nakaraan at iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang bumibisita sa bakery. Walang ibang tao, ang lahat ay dahil kay Rintaro. At malinaw pa ring naaalala ni Waguri ang lahat noong huling taglamig ng ang panahon ay napakalamig. Nakalimutan ni Waguri na magdala ng payong at scarf. Noong panahong iyon, nakaranas din siya ng maraming malulungkot na pangyayari. Gayunpaman, nang tumayo si Waguri sa harap ng bakery ni Rintaro, naakit siya sa init na nagmumula sa shop kaya hindi sinasadyang humakbang si Waguri sa loob. At ang taong nasa counter noon ay si Rintaro. Gayunpaman, nang kainin ni Waguri ang pastry, napakainit nito na naging sanhi ng pag-iyak niya doon mismo. At si Rintaro ang nag-aliw kay Waguri na naging dahilan para maalala niya ito habang buhay. Ang mismong bagay na iyon ay nagpasaya ng lubos kay Waguri na halos malula na siya. Bagamat ito ay isang maliit na kilos lamang mula kay Rintaro, nararamdaman pa rin ni Waguri ang espesyal na katapatan sa likod nito. Hindi inaasahan, lumaki na ang kanyang pagmamahal kay Rintaro ng husto simula nang makilala siya ni Waguri, at lalo na tuwing bibisita siya sa bakery ay naramdaman ni Waguri ang matinding pananabik sa pagkaalam na makikita niya si Rintaro. Ang dahilan kung bakit pumupunta si Waguri sa bakery ay hindi lang para sa pagkain, gusto rin niyang makita si Rintaro. Kaya kung minsan ay dumadaan si Waguri ng ilang beses bawat buwan. Gayunpaman, hindi pa rin niya direktang makausap si Rintaro kaya dahil dito ay medyo nadismaya si Waguri ngunit hindi siya sumuko. Isang araw, pumunta si Waguri sa bakery gaya ng dati. Kinain niya ang kanyang pastry gaya ng normal ngunit nang makarating siya sa huling piraso, bigla niyang hinarap si Rintaro ng direkta dahil hindi niya inaasahang makikita ito. Medyo nagulat si Waguri at dahil sa hiya ay agad siyang umalis pagkatapos. Sa sandaling iyon, naramdaman talaga ni Waguri na parang susuko na siya ngunit sa loob-loob niya ay ayaw niyang matapos ang mga bagay sa ganoong paraan. Kaya kinabukasan ay nagkusa siyang makipagkita kay Rintaro. Ang nangyari pagkatapos nyon ay nagpa-distract ng lubos kay Waguri. Maging ang pag-aaral ay naging mahirap sa sandaling iyon sa klase. Nang hindi sinasadyang buksan ni Waguri ang kortina, nagulat siyang makita si Rintaro sa kabilang panig ngunit agad nitong hinayla ang kortina pabalik. Gayunpaman, tunay na masaya si Waguri dahil si Rintaro pala ay napakalapit sa kanya. At ganoon lang, ang unang pag-ibig ni Waguri ay nagsimulang mamukadkad. Pagbabalik sa kasalukuyan, malinaw na sinabi ni Waguri kay Rintaro na wala sa kanila ang may kinalaman sa Chidori o Kikiyo. Dahil mismo kay Rintaro kaya lalong gustong makilala siya ni Waguri. Sa sandaling iyon, pinasalamatan din niya si Rintaro dahil matapang nitong ipinahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. At tiyak na gustong matanggap ni Waguri ang suporta ni Rintaro. Ang pinakanakakagulat ay ang sagot ni Waguri kay Rintaro. Gusto niya rin talaga si Rintaro. At naramdaman ni Rintaro ang matinding swerte dahil naipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob mula sa kabilang panig ng kortina ng kalapit na paaralan, isang lugar na hindi inakala ni Rintaro noon, maging ang mundong inakala niyang hindi niya kailanman masasangkot sa kanyang buhay. At masigla pa siyang kinawayan ni Waguri noon. Salamat doon, nagkaroon ng pagkakataon si Rintaro na makilala si Waguri. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.